by-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Nagpalit na nga ulit ng costume ang demonyitang si Moira at nagsuot nga din siya ng damit pang madre at nang siya papunta na nga sa simbahan ay meron nga siyang nakabangga, nakadadamit din ng pagmadre at itinago niya nga ang kanyang muka at sinabi nga dito, "Sorry sister," ngunit nabusesan nga siya ng siraulong baliw-baliwang si Doc Carlos kung kaya't ito nga ay nagsalita at sinabi niya, "Moira, anong ginagawa mo dito?" At nabusesan din naman siya nito ngang demonyitang si Moira. "Carlos, ano ang ginagawa mo? Nandito ka rin ba para saksihan ang kasal ng ex-wife mong si Lynette? Kasi ako nandito ko para nga masaksihan ko ang kasal ng aking ex-husband na si Doc RJ." At dito naman ay pangisi-ngisi at pangiti-ngiti lamang ito ngang si Dr. Carlos Benitez at wala ngang kaalam-alam ito ngang si demonyitang Moira na meron na palang ginawang masama ito ngang si Doc Carlos Benitez at sinisimulan niya na palang sunugin ang simbahan nga na kung saan ay nandoon nga ang lahat ng tao sa loob at pinalak niya pa ang pintuan para nga walang isang makalabas sa kanila at para nga hindi na nga ito makita pa ni Miss Lynette Santos at nang ang atensyon ni Miss Lynette Santos ay mapunta na lamang dito nga kay Dr. Carlos Benitez. Sa tingin mo ba, Doc, babalikan ka pa ni Miss Lynette? Hindi na mangyayari yon. Sa pangarap mo lang dahil sa dinami-dami ng mga kasalanang ginawa mo. Lalo ngayon ay sinunog mo pa ang simbahan na kung saan sana ay idadaos ang kanilang pag-iisang dibdib ng kanyang tunay na minamahal na si Dr. RJ Tanyag. At dito naman ay naamoy na nga nitong si demonyitang Moira na amoy usok at dito nasabi nga niya na ano ang ginawa mo, sinunog mo ba ang simbahan? Hindi mo ba alam na nandoon sa loob ng simbahan ang anak nating si Zoe? Kaya ngayon, patayin mo ang apoy at iligtas mo ang ating anak kasama nga si RJ. Ngunit biglang nagbago ang reaksyon ng mukha nga nitong si Doc Carlos dahil nalaman nga niya kay Moira na nandoon pala ang kanilang anak at nagulat siya bakit daw umattend si Zoe sa kasal nga ng kanyang dad RJ. Natural na attend siya dahil si Doc RJ ang itinuturing niyang nagmamahal sa kanyang daddy, hindi ang katulad mong baliw na walang kwenta, Doc Carlos. At dito naman ay dumating na nga itong si Doc Kim at nakita nga niya na nasusunog na ang simbahan kaya agad-agad nga itong tumawag ng bumbero at ng mga pulis upang tumulong nga na maapula ang apoy na napakalaki na ngayon nakagagawan nga nitong si Dr. Carlos Benitez. At ngayon nga ay isang tao lamang ang nasa isip nga ni Doc Kim kung sino nga ang gumawa nito, si Dr. Carlos Benitez, dahil nakatakas nga ito sa mental facilities. At dito nga ay nakita nito nga si Doc Kim ang isang pintuan kaya't ito nga ay pinuntahan niya at tinutulak, ngunit hindi niya nga ito mabuksan kaya't nakakita nga siya ng isa para nga mabuksan ang pinto. Ngunit marami na rin mga taong tumutulong sa kanila upang nga mailigtas ang mga tao sa loob ng simbahan. At dito naman ay nawalan na nga ng malay itong siyang Susan dahil nga sa dami ng usok na kanyang nalanghap kung kaya't nawalan na ito ng malay kasama nga ng mga tao sa loob ng simbahan. At ngayon naman ay mayroon ng isang pintuan silang nakita, ngunit nagtutulakan na ang mga tao dito para lamang makalabas at mailigtas ang kanilang sarili sa nagliliyab na apoy sa labas ng simbahan. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Doc Kim, galingan mo para ikaw ang makapagligtas sa kanila ng tuluyan. Good job talaga sa'yo, Doc Kim. Ikaw talaga ang isa sa mga heroes ng pamilya ni Dr. Annalyn Santos. And guys, paki-like and share at paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!